Sa labas ng malaking gusali, isang ibon ang tahimik na nakadapos sa sanga habang payapang pinagmamasdan ang paligid, ngunit kabaligtaran ng tahimik na tanawin sa labas, nabalot ng matinding tensyon ang loob ng silid kung saan seryosong magkaharap sina Namgang Taewon at Zugso Mayong. Mabilis na iwinagayway ni Namgang Taewon ang kanyang mga kamay habang nakapastil ang isang mapanlinlang na ngiti sa kanyang mukha. Magalang nitong sinabi sa chief strategist na huwag sana itong magkamali ng intindi. Idinagdag pa ng elder na hindi niya binubuksan ang usaping ito para lamang piliting ipasok ang ibang sekta sa listahan ng 100 picks. Bahagyang pinagpawisan si Zugso Mayong habang seryosong nakatitig sa kanyang kaharap. Tila pilit na inuunawa ang tunay na motibo ng matanda habang dahan-daang dinudugtungan nito ang kanyang pahayag. Kinalaunan ay muling nagsalita si Namgang Taewon habang kalmadong inihahanda ang kanilang tsaa. Seryoso nitong ipinaalala na ang tanging dahilan kung bakit nagbigay ng malaking pribilehiyo ang Merm Alliance sa 100 picks ay upang parangalan ang mga nakipaglaban kasama nila noong mga pinakamapanganib at mahihirap na panahon. Patuloy na dahan-daang nagbuhos ng mainit na tsaa si Namgang Taewon sa isang maliit na baso, habang tahimik na ginagawa ito. Kalmado nitong sinabi na tila unti-unti na raw naglalaho ang tunay na kahulugan ng mga pribilehiyong iyon. Matapos punuin ang baso, magalang at maingat niyang iniabot ang mainit na tsaa sa kanyang kaharap, bahagyang iniyuko ng elder ang kanyang ulo habang seryosong nakatingin pataas, bago madamdaming idinagdag na bilang isang miyembro ng Merm Alliance ay talagang nadudurog ang kanyang puso. Sa ilalim ng tahimik at madilim na gabi, makikita ang isang lalaking payapang natutulog sa ibabaw ng kahoy na mesa sa labas ng gusali. Samantala, sa loob ng isang silid ay kasalukuyang nakaupo at nakapikit ang ating bida habang malalim na nagme-meditate. Wala itong saplot sa pangitaas habang pinalilibutan ang kanyang katawan ng makapal at umiikot na asul na enerhiya. Bakas ang matinding konsentrasyon sa kanyang mukha habang patuloy na tumutulo ang kanyang pawis dahil sa bigat ng enerhiyang dumadaloy sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, dahan-daang iminulat ni Jin Soan ang kanyang mga mata. Bakas ang matinding pagod at panghihina sa kanyang ekspresyon habang basang-basa pa rin ng pawis, unti-unting naglaho ang asul na aura sa kanyang paligid habang nakayuko at tahimik na nagpapahinga matapos ang kanyang matinding pagsasanay. Mahigpit na ikinuyong ni Jin Soan ang kanyang kamao matapos maramdaman ang pagdaloy ng bagong lakas sa kanyang buong katawan, bakas ang matinding kagalakan at tagumpay sa kanyang mukha habang masaya niyang sinabi na hindi nga nakilala ang Snow Plum Pill ng walang dahilan. Habang patuloy na nagliliwanag ang asul na enerhiya sa kanyang tiyan, tuwang-tuwa niyang idinagdag na sa wakas ay tuluyan na niyang nahijitan ang internal energy ng kanyang nakaraang buhay. Matapos ang matagumpay na pagsasanay na iyon, tahimik na naglakad ang ating bida sa pasilyo. Formal na itong nakabihis at maayos na ang sarili ng dahan-dahan siyang pumasok sa isang madilim na silid bago magalang na nagpaumanhin sa kanyang pagdating. Gulat na napabangon ang batang serbidor mula sa kanyang pagkakatulog sa lapag, nagpapanik itong nagising bago nagtanong sa ating bida kung sa wakas ay lumabas na rin ito. Bakas ang pag-aalala sa mukha ng bata habang sinasabing inakala nitong may masamang nangyari na sa ating bida dahil ilang araw itong hindi lumabas ng kwarto. Kalmado at halatang pagod naman na sumagot si Jin Soan na maraming ang nangyari, bago nito utusan ang bata na dalhan siya ng kahit anong makakain. Agad namang pinagpawisan ang bata habang gulat na. Nagreklamo na sarado na ang kanilang kusina dahil sa lalim ng gabi. Ngunit sa halip na makinig, isang malapad na ngiti ang lumitaw sa mukha ng ating bida kasabay ng malakas na paglapag niya ng maraming pilak sa ibabaw ng mesa. Nakangisi at kampante nitong sinabi na bibigyan niya ng malaking pabuya ang bata at babayaran na rin niya ng advance ang pananatili sa inn ng isang buong linggo. Mabilis na tumakbo palayo ang batang serbidor habang pasiga na sinasabing gigisingan niya agad ang tamad na kusinero. Kasabay nito, isang nakakalokong ngiti ang lumitaw sa mukha ng ating bida bago nito tahimik na isipin na wala talagang bagay sa mundo ang hindi nabibili ng pera. Sa kanyang malalim na pag-iisip, nakaramdam siya ng malaking pasasalamat dahil nagamit niya ang kanyang Blue Dragon Bracelet upang makakuha ng sapat na pondo ng maaga. Sa pag-alala niyang iyon, isang imahe ng mabangis at sumisigaw na tigre na nababalot ng asul na enerhiya ang nagpakita. Doon ay malinaw na ipinaalam na ang kapangyarihan ng Blue Dragon Bracelet ay hindi lamang pala epektibo laban sa mga halimaw at demonyo. Habang nangyayari iyon, makikita ang madilim na enerhiya na dahan-daang umiikot at dumadaloy mula sa pulse Ares na suot sa mismong kamay ng ating bida. Sa kanyang pagbabalik tanaw,
makikitang nakatayo ang ating bida sa gitna ng madilim na kakahuyan sa tabi ng isang dambuhalang tigre, kalmado nitong isinaysay na kaya ring higupin ng kanyang pulse Ares ang vital energy mula sa kahit anong buhay na nilalang upang isama sa kanyang sariling lakas. At hindi lamang enerhiya ang kanyang nakuha dahil itinuring din niyang malaking bonus ang mga balat ng tigre. Sa sumunod na tagpo, bakas ang matinding pagkagulat sa mukha ng isang tindero nang biglang pumasok si Jin Soan habang walang kahirap-hirap na buhat ang napakaraming balat ng hayop upang ibenta ang mga ito. Matapos ang pag-alalang iyon, bumalik sa kasalukuyan ang eksena kung saan seryosong nakaupo ang ating bida sa tapat ng mesa, tahimik itong nakapangalumbaba habang malalim na nag-iisip, bago seryosong sinabi sa kanyang sarili na maganda nga at nakahanap siya ng madaling paraan para kumita ng pera. Ngunit mayroon pa rin siyang isang malaking problemang kailangang harapin. Habang inaalala ang mga nakakatakot na halimaw at mabangis na tigre na kanyang nakaharap, seryosong napagtanto ni Jin Soan ang isang malaking banta. Bakas ang kaba at pressure sa kanyang mukha habang unti-unting pinagpapawisan at dahan-daw ang napalunok. Alam niya sa kanyang sarili na ang kapangyarihan ng Blue Dragon Bracelet ay napakadelikado dahil madali siyang mapagkakamalang kasapi ng demonic cult. Dahil sa bigat ng kanyang naiisip, mahigpit na nakuyam ng ating bida ang kanyang mga kamay habang gusot-gusot ang hawak nitong tela, batid niyang ang kakayahan ng kanyang pulse Ares ay eksaktong katulad ng Heaven Devouring Art, isa sa 10 ipinagbabawal na sining ng Murem Alliance, at kung sakali mang mahuli siya ng alyansa, seryoso nitong idinagdag na hindi lamang siya ang madadami sa gulong iyon. Seryosong napahigpit ng ating bida ang kanyang kamao habang determinadong sinasabi sa kanyang sarili na hinding-hindi siya maaaring magpahuli, batid niya kasi na malalagay sa matinding panganib ang buong sekta kung malalaman ng alyansa ang kanyang sikreto. Makalipas ang ilang sandali at matapos ang malalim na pag-iisip na iyon, masiglang tumakbo papalapit ang batang serbidor na may dalang mga plato ng pagkain, masaya nitong ibinalita na nakahanda na ang hinihiling na hapunan. Nanlaki ang mga mata at halatang natakam si Jin Soan nang makita ang napakaraming masasarap na putahe sa ibabaw ng mesa, nagmamalaking nagtanong ang bata kung nagustuhan ba niya ang pinaghirapang ihanda ng kanilang kusinero, na agad namang sinagot ng ating bida na. Mukhang napakasarap nga ng mga ito bago sabik na magpasalamat sa pagkain. Ngunit habang puno ang bibig sa pagmuya, bahagyang napatingin sa gilid ang ating bida ng may halong pagtataka. Naging palaisipan sa kanya habang patuloy na kumakain kung bakit hindi pa rin umaalis at nananatiling nakatitig sa kanyang tabi ang batang serbidor. Bahagyang napahinto sa pagsubo ang ating bida habang nakatingin sa batang serbidor na patuloy sa pagtawag sa kanya. Nagtanong ang bata kung narinig ba niya ang mga kumakalat na usap-usapan kamakailan, habang punong-puno pa ng pagkain ang bibig. Nagtatakang nagtanong si Jin Soan kung tungkol saan ang nasabing balita. Sinimulang ikwento ng bata na nagkaroon daw ng malaking handaan ng Jin Mayong Merchant Group matapos makakuha ng isang napakahalagang spiritual elixir. Ngunit habang patuloy sa paghigop ng noodles, unti-unting pinagpawisan ang ating bida kasabay ng panlalaki ng kanyang mga mata ng idugtong ng bata na ninakaw daw ang nasabing elixir sa kalagitnaan mismo ng handaan, halatang nakaramdam ng matinding kaba si Jin Soan habang tahimik na napasinghap sa kanyang narinig. Manghang-mangha namang nagpatuloy ang bata habang sinasabing siguradong napakagaling ng magnanakaw dahil nagawa nitong kunin ang kayamanan ng walang iniiwan na anumang bakas sa gitna ng napakaraming tao. Idinagdag pa nito na dahil sa malaking insidente ay nagpadala na raw ng grupo ng investigador ang Murem Alliance upang hulihin ang salarin. Sa pagkarinig sa pangalan ng alyansa, biglang nabilaukan ang ating bida dahilan para malakas itong umubo at mabuga ang kanyang kinakain. Halatang tinamaan ng matinding gulat at kaba sa napipintong panganib na paparating sa kanya. Dahil sa matinding pag-ubo ng ating bida, agad na nag-alala ang batang serbidor bago mabilis na inabutan ito ng isang basong tubig, nag-aalalang tanong ng bata kung ayos lang ba ito, ngunit itinaas ni Jin Soan ang kanyang kamay habang pilit na sinasabing maayos lang siya, inutusan niya ang bata na ipagpatuloy lamang ang pagkukwento tungkol sa ginawa ng Murem Alliance. Habang nag-aalangan ang bata sa pagsagot, makikita ang pamumuo ng pawis sa mukha ng ating bida. Pilit itong ngumiti ngunit halata ang matinding kaba habang seryosong iniisip kung may nahanap bang ebidensya ang alyansa. Kasabay nito, ipinagpatuloy ng bata ang kwento na nagpadala nga ng grupo ang Murem Alliance upang tugisin ang salarin. Patuloy na bumigat ang tensyon sa isipan ni Jin Soan. Nanlaki ang kanyang mga mata habang matindi ang pagpapawis ng maisip kung nahuli na ba ng mga ito ang salarin.
batid niya sa kanyang sarili na magiging isang napakalaking problema iyon dahil siya ang totoong nagnakaw, na nangangahulugang inosenteng tao ang posibleng nahuli ng alyansa at napagbintangan. Ngunit matapos ang nakakakilabot na pag-iisip na iyon, muling nakinig si Jinso ng inosenteng idugtong ng bata na mabilis daw nawala ang mga bakas ng magnanakaw kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin nila ito matagpuan. Nakahinga ng maluwag ang ating bida at napahawak sa kanyang dibdib sa sobrang ginhawa matapos malamang ligtas siya sa hinala, ngunit sa isang iglap, mabilis itong nagbago ng reaksyon at nagkunwaring seryoso, habang nakahawak sa kanyang baba. Nagpanggap si Jinso na nakikisimpat siya bago sinabing paniguradong labis na nalungkot ang may-ari ng ninakaw na bagay. Sumang-ayon naman ang bata bago malungkot na ikwento na napaaga ang tapos ng nasabing handaan kaya marami rin silang nawalang customer, pero sa kabila nito, masaya niyang ibinalita na magkakaroon muli ng isa pang malaking piging sa cafe. Nagtaka ang ating bida bago magtanong kung magpapahanda ba ulit ang Gyuryong Merchant Group. Umiling ang batang serbidor bago nilinaw na sa pagkakataong ito, ang handaan ay mismong gaganapin. Sa Iron Sword Sect, sa pagkarinig sa pangalang iyon, tuluyang natigilan si Jinso nanlaki ang kanyang mga mata habang tila nawala ng kulay ang kanyang mukha dahil sa matinding gulat sa hindi inaasahang revelasyon. Wala pa ring kibo ang ating bida habang patuloy na masiglang nagkukwento ang batang serbidor sa kanyang harapan. Nakangiting sinabi ng bata na magkakaroon daw ng malaking piging na tatagal ng 7 araw at 7 gabi bilang pagdiriwang sa ika-60 kaarawan ng sect leader ng Iron Sword Sect. Tuwang-tuwa pa nitong idinagdag na peak season umano iyon para sa kanilang negosyo kaya labis nila itong inaabangan. Habang pinapakinggan ang mga salitang iyon, dahan daw ang kumalma si Jinso at naging seryoso ang kanyang mukha habang tahimik na nakatingin pababa. Sa kanyang malalim na pag-iisip at pag-alala sa nakaraan, kalmado niyang kinumpirma sa kanyang sarili na ganitong panahon nga eksaktong nangyari ang kaganapang iyon. Sa pag-alala niya sa gaganaping ika-60 kaarawan ng sect leader ng Iron Sword Sect, isang madilim at madugong tagpo mula sa kanyang nakaraang buhay ang muling bumalik sa kanyang isipan. Sa kanyang alaala, malakas na ibinagsak ang kanyang ama dahilan para tumalsik ang sarili nitong dugo sa paligid. Kasabay nito ay ang paglitaw ng mukha ng isang matandang lalaking may puting buhok at balbas na nakangisi ng nakakakilabot, tila tuwang-tuwa habang walang awang pinapanood ang sinapit ng matanda. Habang nangyayari iyon, bakas ang matinding galit at kahihiyan sa dagwang mukha ng kanyang ama. Nakadikit ang ulo nito sa malamig na sahig habang mahigpit na nangingit-ngit ang mga ngipin, walang laban at sapilitang pinaluhod sa harap ng napakaraming tao. Patuloy na nanambalik sa isipan ni Jinso ang mapait na alaalang iyon kung saan pilit na pinahiya ang kanyang ama sa mismong araw ng piging para sa ika-60 kaarawan ng Iron Sword Sect Leader, walang awang pinagtawanan at sinigawan ng napakaraming tao ang nakatatanda habang sa pilitan itong pinahingi ng tawad sa pinuno ng sekta. Habang nangyayari ang kalupitang iyon, makikita ang labis na pighati at kawalan ng magawa sa mukha ng batang Jinso. Umiyak ito at pasigaw na nagpupumiglas mula sa dalawang lalaking mahigpit na pumipigil sa kanya. Mula sa malayo ay wala siyang ibang nagawa kundi ang panuurin ng kaawa-awang ama na nakaluhod sa malamig na sahig. Sa huli, isang mabigat na katotohanan ang patuloy na pumipilipot sa kanyang puso dahil batid niyang ang lahat ng kahihiyang sinapit ng matanda ay nangyari ng dahil lamang sa kanya. Mahigpit at nanginginig na ikinuyom ni Jinso ang kanyang kamay habang tahimik na nakaupo sa madilim na bahagi ng gusali, dahil sa tindi ng alaalang iyon, naging buo ang kanyang determinasyon at seryosong ibinulong sa sarili na sa pagkakataong ito ay kailangan niyang iwasan ang pagpunta sa Iron Sword Sect kahit anong mangyari. Sa sumunod na sandali, mabilis na tumayo ang ating bida dahilan para magulat at mapatingin ang batang serbidor sa kanyang tabi. Kalmado lamang na nagpasalamat si Jinso sa pagkain bago ito tuluyang tumalikod. Tahimik na naglakad palayo ang ating bida habang patuloy na nagtataka at tinatawag siya ng bata mula sa likuran, habang humahakbang paalis. Nangako si Jinso sa kanyang sarili na hinding-hindi na niya hahayaang dumanas ng ganoong klaseng kahihiyan ang kanyang ama nang dahil lamang sa kanya. Mabilis na tumakbo palabas ng pinto ang ating bida habang buo ang determinasyong hinding-hindi na muling mangyayari ang trahedyang iyon, iyon ang matibay niyang pinanindigan sa kanyang sarili bago tuluyang umalis. Ngunit tila sadyang mapaglaro ang tadhana dahil sa sumunod na tagpo ay mabilis na nagbago ang sitwasyon, mula sa itaas ay isang lalaking may pulang buhok ang buong lakas. Na humataw pababa gamit ang isang dambuhalang espada patungo kay Jinso.
Nagsalpukan ang kanilang mga sandata dahilan para kumalat ang matinding puwersa sa paligid. Habang pilit na sinasangga ang napakabigat na atake ng kalaban, naguguluhan at inis na tinanong ng ating bida sa kanyang sarili kung bakit siya nauwi sa isang matinding labanan kontra sa apo ng Iron Sword sect leader habang nasa gitna pa mismo ng piging na pilit niyang iniiwasan. Ilang araw bago ang mga pangyayaring iyon, abala sa matinding pagsasanay ang mga disipulo ng Tai sect, hawak ang kanilang mga kahoy na sibat, sabay-sabay silang humahataw at nagsasanay sa labas ng malaking gusali sa ilalim ng tirik na araw. Matapos ang nakakapagod na ensayo, bagsak katawang napaupo ang isa sa kanila sa sementong hagdan, bakas ang matinding pagod at panghihina sa kanyang galaw habang nagrereklamong sobrang sakit na raw ng kanyang mga binti. Sa parehong sandali, makikita rin ang tatlong magkakapatid na kilala bilang Jiung Yundong Brothers na pawang mga ubusan na rin ng lakas, habang ang pinakabatang si Li Dongrayong ay uhaw na lumalaklak ng tubig mula sa kanyang lalagyan. Ang pinakapanganay namang si Li Jiungryu ay nakahiga na lamang sa lapag habang pilit na hinahabol ang kanyang hininga dahil sa tindi ng kanilang ginawa. Matapos ang nakakapagod na ensayo, inis na nagreklamo si Li Yuno habang hingal at nagpapahinga. Pilit nitong kinu-question kung nakakatulong ba talaga ang ginawa nilang 100 downward strike sa ilalim ng matinding init para lamang matutunan ang Lesser Heaven Sword technique. Imbes na sumagot ng maayos, mapanuksong tinanong siya ni Li Jiungryu kung nasaan na ang lalaking nagsabing gusto nitong maging cool tulad ng kanilang senior brother Jin, dahil sa pangaasar na iyon. Agad na namula sa inis si Li Yuno bago pasigaw na Aidine pensa ang sarili na kailanman ay hindi niya sinabing cool ang kanilang senior. Paliwanag niya, labis lamang siyang nagmamalaki bilang isang disipulo dahil tinalo ni Jin si senior brother Guy at na-master ang nasabing teknik. Tumatawang itinuro ni Li Jiungryu ang kanyang kapatid bago nakangising sinabi na ganoon din naman ang ibig sabihin ng mga sinabi nito, ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagbibiroan, biglang napaisip at nagtanong ang nakatatanda kung ano na kaya ang ginagawa ni Jin sa mga oras na iyon. Kasabay nito, bakas ang pag-aalala sa mukha ng pinakabatang si Li Dongrayong habang pa isang nakahawak sa kanyang kahoy na sandata. Seryoso nitong ibinahagi na ngayon lamang umabot ng mahigit 1 linggo na hindi umuwi ang kanilang senior, at ang mas nakakapagtaka pa ay hindi man lang daw ito nagpaalam kung saan pupunta. Habang patuloy na nagpapahinga ang magkakapatid ay ibinahagi ni Li Yuno ang kanyang hinala. Iniisip niyang baka sadyang hindi na bumabalik si Jin dahil nakakaramdam ito ng hiya o pagka-awkward matapos nitong talunin si senior brother Guy. Kasabay nito ay sumagi sa kanilang isipan ang naging matinding labanan ng dalawa noong nakaraan. Seryoso namang sumagot si Li Jiungryu at tinanong si Yuno kung sa palagay ba nito ay tuluyan nang nilisan ni Jin ang kanilang sekta. Idinagdag pa ng nakatatandang kapatid na baka umalis ang kanilang senior dahil nag-aalala itong baka gumanti ang Guryong Merchant Group sa kanila dahil sa kanyang ginawa. Bakas ang matinding pagkagulat sa mukha ng dalawa habang pinag-uusapan ang posibilidad na iyon. Matapos sabihin iyon, dahan daw ang tumayo si Li Jiungryu at nag-inat ng kanyang katawan, bahagyang may lungkot sa kanyang boses habang sinasabing kahit minsan ay nakakainis si Jin, isa pa rin daw itong napakabuting tao. Inis namang sinaway siya ni Yuno bago tinanong kung bakit siya nagsasalita na tila ba pumanaw na ang kanilang kasamahan. Sa kalagitnaan ng kanilang usapan, biglang napatingin sa malayo ang pinakabatang si Li Dongrayong, isang napakalaki at masayang ngiti ang mabilis na gumuhit sa mukha ng bata, habang mahigpit na nakahawak sa kanyang kahoy na espada, tuwang-tuwa itong sumigaw upang ibalita sa kanyang mga kapatid na dumating na ang kanilang senior brother na si Jin. Makikita ang pagbabalik ni Jin Soon sa Tai sect, dahan-dahan siyang naglakad papasok sa malaking tarangkahan ng sekta habang maliwanag ang sikat ng araw sa labas at may pasan siyang malaking puting sako sa kanyang balikat. Habang naglalakad, seryoso siyang nag-iisip at napagtanto na kung hindi siya pupunta sa Iron Sword sect, siguradong maiiwasan ang pangyayari kung saan papahiyain at pipiliting humingi ng tawad ang kanyang ama. Gayunpaman, batid niya rin na ang insidenteng iyon ay isa lamang sa maraming paraan ng pagpapahiya na ginawa nila sa kanya. Naalala niya na maging pagkatapos noon, patuloy pa ring nakatanggap ng maliliit at malalaking pang-insulto ang buong Tai sect. Kasabay ng paglapat ng kanyang sapatos sa sementadong sahig ng pasukan, pumasok sa kanyang isipan na wala ng dahilan upang gawing komplikado pa ang sitwasyon, matibay ang kanyang naging pasya na hinding-hindi siya pupunta sa Iron Sword sect. Tiningala niya ang karatula ng kanilang sekta na nakasabit sa itaas ng pinto bago seryosong idinagdag sa kanyang sarili na hindi lamang siya,
kundi dapat ang buong Tayi sect ay hindi dumalo sa malaking piging para sa ika-60 kaarawan ng pinuno ng Iron Sword sect. Habang patuloy na nag-iisip ang ating bida na kailangan niya ng isang magandang palusot upang hindi sila makadalaw sa piging, bigla siyang nagulat ng may pamilyar na boses na masayang sumigaw ng kanyang pangalan mula sa loob. Pagtingin niya sa harapan, nakita niya ang tatlong magkakapatid na Jiung Yundong na nagmamadaling tumatakbo palapit sa kanya. Agad na nagtanong ang isa sa kanila kung saan ba siya nanggaling at bakit ngayon lang siya nagpakita. Nakangiti namang sumagot si Jin So-an at pabirong tinanong ang tatlo kung sinadya ba nilang lumabas para salubungin siya dahil sa tagal ng kanyang pagkawala. Hindi nagtagal ay dumagsa rin ang iba pang mga nakababatang disipulo ng sekta upang masayang salubungin ang kanilang senior brother. Bakas ang labis na galit sa mukha ni Jin habang sinasabi sa kanyang sarili na pati ang ibang junior brothers ay lumabas para batiin siya kaya labis siyang na-touch sa kanilang ginawa. Sabik na nagkukwento ang mga bata habang nakapalibot sa kanya, kung saan ang isa ay masayang ibinalitang pinag-aaralan na nito ang Lesser Heaven Sword Technique, habang ang isa naman ay pilit na nagmamakaawang turuan din siya ng pambihirang galaw na ginamit ni Jin para talunin si Senior Brother Guy noong nakaraan. Punong-puno ng saya ang atmosfera habang malambing na hinaplos ng ating bida ang ulo ng isa sa mga bata, nakangiti niya silang kinumusta at nagtanong kung naging maayos ba ang kanilang kalagayan at kung nakikinig ba sila ng mabuti sa mga utos ng kanilang mga hall leader, nang may malalaking ngiti at bakas ang matinding paghanga sa kanilang nakatatandang kapatid, sabay-sabay at masiglang sumagot ang mga bata ng opo. Habang masayang nakikipag-usap ang ating bida sa kanyang mga nakababatang kapatid sa sekta, isang malakas at mataginting na sigaw ang biglang bumasag sa kanilang masayang kwentuhan, mula sa hindi kalayuan, galit na isinigaw ng isang pamilyar na boses ang buong pangalan ni Jin So-an, sabay tawag dito na isang pasaway. Sa sumunod na tagpo, bumungad ang mukha ng isang seryoso at may edad na lalaki na nakahalukip-kap habang matalim na nakatingin sa ating bida, mayroon itong maitim na buhok, bigot, at balbas na lalong nagpapabigat sa kanyang awtoridad. Galit nitong tiningnan ang binata bago mariing nagtanong kung saan lupalop ba ito nagsusuot at nagpagala-gala bago tuluyang nagpas siyang umuwi. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang pinuno ng external hall ng Tayi sect na si Jin Tae-san, na siya ring mismong ama ng ating bida. Habang nangyayari ang tensyonadong pagsalubong na iyon, makikita naman sa kanyang likuran ang isang babaeng may kulay rosas na buhok, bakas ang matinding pagkagulat at halatang pag-aalala sa mukha ng babae habang mahinang sinasambit ang pangalan ng kanyang senior brother na si Jin. Sa pagkakita sa kanyang ama na si Jin Tae-san, biglang nangilid ang mga luha sa mga mata ni Jin So-an. Labis ang kanyang naging emosyon habang nanginginig na tinawag ang pansin ng matanda. Walang pag-aatubiling tumakbo ang ating bida at tumalon sa ere ng nakadipa ang mga braso upang salubungin ng yakap ang nakatatanda, habang malakas na sumisigaw ng ama. Dahil sa kakaibang inasal ng binata, labis na nagtaka at naguluhan si Jin Tae-san. Naisip ng hall leader kung bakit umaarte ang kanyang anak na tila ba ngayon lang sila muling nagkita matapos mawalay ng napakahabang panahon. Sa kalagitnaan ng paglipad ni Jin So-an sa ere, tahimik siyang napagtanto na kailanman sa kanyang nakaraang buhay ay hindi niya inakalang gugustuhin niyang yakapin ang sarili niyang ama. Lubos niyang naramdaman sa mga sandaling iyon na ang pagkakaroon ng pangalawang buhay ay isang napakagandang biyaya. Ngunit bago pa man siya makalapit upang tuluyang yamakap, isang napakalakas at mabigat na kamao ang walang awang bumagsak sa mismong tuktok ng ulo ng ating bida. Napahawak na lamang si Jin So-an sa kanyang namamagang ulo at napaluha sa sakit habang galit na nananarmon si Jin Tae-san. Inis na pinagsabihan ng ama ang binata na huwag nitong isiping makakatakas siya sa ginawa niyang gulo sa pamamagitan lamang ng pagpapanggap na nababaliw. Buong galit na ibinunyag ni Jin Tae-san na muntik nang mawala ng matitirhan at mapunta sa lansangan ang buong Tayi sect nang dahil sa matinding problemang idinulot ni Jin So-an sa Gyu-ryong Merchant Group. Idinagdag pa nito na nag-aalboroto ang ibang mga hall leader at mahigpit siyang inuutusang hulihin ang anak upang basagin ang ulo nito ngayon din. Habang patuloy ang matinding panenermon ng ama sa nakaupong binata, tahimik namang sumilip mula sa ibaba ang babaeng may kulay rosas na buhok na nagngangalang Hong. Bakas ang pagkabahala at pamumuo ng pawis sa kanyang mukha habang sinasabi sa kanyang sarili na tila basag na nga ang ulo ng kanyang senior brother dahil sa lakas ng tama nito kanina.
Makikita ang isang lalaking nagngangalang Gai Cholyong na tila nang gagalaiti sa galit nang mabalitaan ang pagbabalik ni Jin So-on. Pasigan itong hinanap ang ating bida bago matapang na naglakad palapit kina Jin So-on at Jin Tae-san habang nakaduro ang kanyang daliri. Inis niyang sinumbatan ang binata at tinanong kung anong maduming pandaraya ang ginamit nito noong huli silang maglaban, bago buong tapang na naghamon ng isang patas na duelo sa pagkakataong ito. Sa likuran ay maririnig din ang boses ni Hong na nag-aalalang tinatawag ang senior brother Guy. Sa halip na matakot o menace sa hamon, isang nakakakilabot at madilim na ngisi ang mabilis na gumuhit sa mukha ng ating bida. Ngunit sa isang iglap ay bigla siyang nagbago ng reaksyon at nagsimulang umarteng labis na nasisilaw. Pilit na tinakpan ni Jin So-on ang kanyang mga mata gamit ang sariling kamay habang pasiga na dumaing dahil sa di umano ay sobrang liwanag. Labis na nagtaka at naguluhan si Gai Cholyong sa kakaibang inasal na ito ng binata at inis na nagtanong kung ano ba ang ginagawa nito. Ipinagpatuloy ni Jin So-on ang kanyang labis na pag-inarte at pambabala, sinasabing hindi man lang niya magawang tumingin ng diretsyo dahil nasisilaw siya sa napakalakas na aura ng kanyang senior brother Guy. Pilit niyang pinuri ang pambihirang epekto ng Snow Plum Peel sa lakas ng kalaban, bago pabidang idinugtong na paano pa raw siya mananalo laban sa isang taong kasing lakas nito. Dahil sa hindi inaasahang pagpupuri at labis na pagpapakumbaba ng ating bida, literal na napanganga at gulat na lamang si Gai Cholyong habang walang masabi sa mga narinig. Makikitang halos mamula sa matinding galit ang mukha ni Gai Cholyong habang nangingit-ngit ang mga ngipin nito sa inis, dahil sa labis na pagkapikan sa mga patutsyade ni Jin So-on. Pautal-utal itong nagsalita bago nagpas siyang tumalikod at mabilis na naglakad palabas ng pinto habang pasigaw na sinabing wala na itong pakialam sa mga nangyayari. Agad namang nilapitan ni Hong ang ating bida, bakas ang pag-aalala at pagtataka sa mukha ng dalagang may rosas na buhok habang tinatanong kung bakit nito pilit na inaasar si Guy gayong alam naman pala nitong nanakaw ang mahalagang Snow Plum Peel. Isang nakakalokong ngiti lamang ang isinagot ni Jin So-on bago walang kagatol-gatol na inamin na iyon mismo ang pangunahing dahilan kung bakit niya sinadyang banggitin ang tungkol doon. Sa background ay makikita rin ang amang si Jin Tae-san na naguguluhang nagtanong kay Hong kung bakit napaka-weirdo ng kinikilos ng kanyang anak kamakailan. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga habang sinasabing hindi rin niya maintindihan dahil dati pa naman daw talagang kakaiba na ang ugali ng binata. Habang nag-uusap ang dalawa, masayang nakaupo sa harapan si Jin So-on kasama ang mga nakababatang disipulo. Inilapag nito ang daladalang malaking puting sako at masiglang pinahulaan sa mga bata kung ano ang pasalubong na inuwi ng kanilang senior brother. Pagkabukas ng tela ay bumungad ang sandamakmak at makukulay na matatamis na pagkain, mga tinapay, at kakanin. Labis na natuwa at namangha ang mga bata sa dami ng grasya habang hindi makapaniwalang nagtatanong kung maaari ba talaga nilang kainin ang mga iyon. Nakangiting inutusan sila ni Jin So-on na maghati-hati ng maayos at binal ang malalagot ng matindi sa kanya ang sinumang hindi magbabahagi ng pagkain sa iba. Makikita ang labis na kagalakan ng mga nakababatang disipulo habang masayang nagdiriwang at nakatingin sa bunton ng mga matatamis na pagkain. Sa likuran ay maririnig naman ang inis na sigaw ng amang si Jin Tae-san na pinapagalitan ang ating bida. Sinumbatan nito ang anak na kung mayroon man lang itong pera ay sana karne ang binili nito at hindi puro chichirya. Kasabay nito ay nagtatakang nagtanong si Hong kung saan ba nakakuha ng pera ang kanyang senior brother upang makabili ng ganoon kamahal na mga pagkain. Imbes na sumagot ng maayos ay pabirong sinabihan lamang siya ni Jin So-on na itigil na ang pagbubunganga at kumuha na rin para sa kanyang sarili. Saglit na natahimik ang dalagang may rosas na buhok, sa pagyuko nito habang bahagyang natatakpan ng buhok ang kanyang mga mata, mahina siyang bamulong nakalimutan na lang ang kanyang tinanong, bago seryosong idinugtong na huwag na muling aalis ang binata, ibinulong din ito sa sarili na labis siyang nag-alala para sa wala, dahil sa paghina ng boses ng dalaga, napatitig lamang si Jin So-on at nagtatakang napasabi ng ha. Nagangat ng tingin si Hong at seryosong ipinaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon, ibinahagi niya na sa mga oras na iyon ay labis na abala at nagkakagulo ang Gairyong Merchant Group sa pag-asikaso sa nangyaring pagnanakaw ng Snow Plum Peel, pati na rin sa paghahanda para sa nalalapit na piging ng Iron Sword Sect Leader. Dahil dito, halos hindi na raw bumibisita ang mga ito sa Tai Sect. Ipinagpatuloy ng dalaga ang kanyang kwento at sinabing nagbaba na rin ng utos ang kanilang sect leader na hindi na nila kailangang maging labis na maingat o matakot sa merchant group dahil sa nangyaring issue. Sa huling tagpo, puno ng emosyon at may luhang namumuo sa mga mata,
Malakas na isinigaw ni Hong sa mismong harapan ni Jin Soo-on na hindi na nito kailangang pasanin ang lahat ng problema ng mag-isa, kaya binalaan niya itong huwag na muling bigla-biglang mawawala ng ganoon na lamang, bakas ang matinding pagkagulat sa mukha ng ating bida dahil sa hindi inaasahang paglabas ng emosyon ng kanyang nakababatang kapatid sa sekta. Makikita ang labis na pagkaantig ni Jin Soo-on sa mga sinabi ng dalaga. May bahagyang pamumula sa kanyang mukha habang tila naiiyak at punong-puno ng emosyong binanggit ang tawag sa kanyang nakababatang kapatid sa sekta. Ngunit ang madamdaming tagpong iyon ay mabilis na napalitan ng matinding pagtataka, isang malaking pulang tandang pananong ang lumitaw sa kanyang isipan habang naguguluhang kinakausap ang kanyang sarili. Naisip ng ating bida na kailanman ay hindi naman siya naging labis na maingat sa kanyang mga galaw, at lalong hindi niya sinubukang pasanin ang lahat ng problema ng mag-isa. Gayunpaman, pinili na lamang niyang manahimik at hindi na itama ang maling akala ni Hong dahil masyadong mabait at nakakataba ng puso ang ipinapakita nito sa kanya ngayon. Upang maiba ang usapan, pilit na umubo ang ating bida bago nagtanong, nilinaw niya kung tanging ang Gairyong Merchant Group lamang ba ang nakatakdang pumunta sa malaking piging ng pinuno ng Iron Sword Sect. Nagtaka naman si Hong sa katanungang iyon bago inosenteng sumagot na ang alam niya ay inaasahan din ang pagdalo ng kanilang Tai Sect sa nasabing pagdiriwang. Sa pagkarinig ng kumpirmasyong iyon, mabilis na nanlaki ang mga mata ng ating bida at bakas ang matinding pagkagulat sa kanyang reaksyon habang nakatayo sa tabi ng kanyang amang si Jin Tae-san. Lihim na napamura si Jin Soo-on sa kanyang isipan dahil batid niyang huli na ang lahat at napagdesisyonan na pala ang pagpunta ng kanilang sekta sa piging na pilit niyang iniiwasan. Habang masayang kumakain at nagpapakasawa sa matatamis na tinapay ang mga nakababatang disipulo sa background, ipinaliwanag naman sa kanya ng nakatatanda na bagamat nag-aalangan at atubili ang kanilang sect leader na dumalo, magiging malaking kawalan naman ng galang sa kabilang sekta kung hindi sila sisipot sa mahalagang pagdiriwang ng walang sapat at malinaw na dahilan. Makikita si Jin Soo-on na bakas ang kaba at pag-aalala sa mukha habang may tumutulong pawis sa kanyang pisngi. Seryoso siyang nag-iisip at patuloy na memorable dahil napagtanto niyang wala nga silang sapat at malinaw na dahilan upang hindi dumalo sa pagdiriwang. Lihim na napamura si Jin Soo-on sa kanyang isipan habang pilit na naghahanap ng mabisang palusot upang tuluyang maiwasan ang nasabing piging. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, biglang tumalikod at naglakad palayo ang kanyang amang si Jin Tae-san. Naguguluhang napatingin si Jin Soo-on at maging si Hong sa biglaang pag-alis nito. Sa kanyang paglalakad, seryoso at walang pag-aalinlangang inihayag ni Jin Tae-san na siya na lamang mag-isa ang pupunta sa Iron Sword Sect at inutusan niya ang lahat na manatili na lamang sa kanilang lugar. Dahil sa hindi inaasahang desisyon na iyon, labis na nagulat si Jin Soo-on at hindi makapaniwalang tinawag ang kanyang ama. Patuloy na naguguluhan si Jin Soo-on habang nakatingin sa papalayo niyang ama. Nagtataka siya kung bakit biglang nagbago ang isip ni Jin Tae-san at nagpas siyang solohin ang pagdalo sa piging. Habang abala ang isip ni Jin Soo-on sa mga katanungang ito, hindi niya namalayan na may isang nakababatang disipulo na pala ang patuloy na humihila sa laylayan ng kanyang damit habang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Jin Soo-on upang makuha ang kanyang atensyon. Makikita ang panginginig ng mga kamay ng isang nakababatang disipulo habang dahan daw ang inilalahad ang isang maliit na balot na gawa sa papel. Nang buksan ito ay bumungad ang ilang piraso ng medyo luma at naduraj na rice cakes. Nag-aalangan at mahihiyang inalok ng bata ang mga pagkain kay Jin Soo-on. Gulat na napatingin sina Jin Soo-on at Hong sa ipinakita ng bata, tila hindi makapaniwala si Jin Soo-on habang nanlalaki ang mga mata at napangangapa, sabay tanong kung ang mga iyon ba ang rice cakes na nagmula pa sa nakaraang handaan ng Gairyong Merchant Group. May lungkot sa mga mata ng bata habang hawak ang mga tinabong pagkain. Inosente nitong ipinaliwanag na napakasarap daw ng mga rice cakes na iyon, kaya pinigilan niya ang kanyang sarili at itinabi ang mga ito dahil gusto sana niyang pagsaluhan nila iyon ni Jin Soo-on pagbalik nito. Ngunit dahil nakapag-uwi na ng napakaraming mamahalin at masasarap na matatamis na pagkain si Jin Soo-on, malungkot na naisip ng bata na baka dapat na lamang niyang itapon ang mga luma nitong itinago. Labis na naantig ang puso ni Jin Soo-on habang nakatingin ng malapitan sa mga nakatabing rice cakes. Naitanong na lamang niya kung talagang tiniis ng bata na hindi kainin ang mga iyon sa loob ng mahabang panahon para lamang makasabay siyang kumain. Sa huli, pabirong inamin ng bata habang napapangiti na kung natagalan pa ng isang araw ang pag-uwi ni Jin Soo-on, baka hindi na niya talaga napigilan ang kanyang sarili at tuluyan na niyang nakain ang mga itinabing rice cakes.
Makikita ang isang malambot at tipid na ngiti sa labi ni Jin So-an habang nakatingin pababa. Mahina niyang kinumpirma ang sinabi ng nakababatang disipulo na si Lee Dong-ryong. Sa sumunod na tagpo, walang pag-aatubiling itinaas ni Jin So-an ang balot ng papel at mabilis na ibinuhos ang lahat ng luma at naduraj na rice cakes ng diretso sa kanyang nakangangang bibig. Labis na nagulat si Hong sa biglaang aksyong ito kaya hindi makapaniwalang tinawag ng dalaga ang pangalan ni Jin So-an habang bahagyang nakataas ang mga kamay nito. Habang masayang ngumunguya at punong-puno ang magkabilang pisngi, masiglang pinuri ni Jin So-an ang pagkain at sinabing napakasarap nito. Samantala, gulat na gulat at nanlalaki ang mga mata ni Lee Dong-ryong habang pasiga na nagrereklamong sa kanya dapat ang kalahati ng kinain ng kanyang senior brother. Isang malaki at masayang ngiti ang iginanti ni Jin So-an habang nakapikit ang mga mata, bago pa birong humingi ng paumanhin. Idinahilan niyang masyadong masarap ang rice cakes kaya hindi na niya napigil ang ubusin ang lahat ng laman nito. Bilang kapalit sa kanyang inubos, masayang inalok ni Jin So-an ang kanyang sariling parte ng mga dalang mamahaling matatamis na pagkain upang ibigay kay Lee Dong-ryong. Dahil sa narinig na pabuya, mabilis na napalitan ng kagalakan at labis na pagkabigla ang reaksyon ng batang si Lee Dong-ryong. Nanlaki ang kanyang mga mata at bahagyang namula ang kanyang mga pisngi habang inosente at yutol-yutol na kinukumpirma kay Jin So-an kung totoo ba ang sinabi nito. Habang masayang nagkakagulo at nag-aagawan ang mga nakababatang disipulo sa bunten ng mga matatamis na pagkain, maririnig ang boses ng batang si Lee Dong-ryong na pasiga na nagrereklamo. Ipinaglalaban niya na sa kanya na ibinigay ni Jin So-an ang lahat ng iyon. Ngunit patuloy pa rin sa pangunguha at pag-aagawan ng iba pa niyang mga kasamahan. Habang nangyayari ang masayang gulong iyon sa background, seryosong ibinaling ni Jin So-an ang kanyang atensyon sa dalagang may rosas na buhok at formal niya itong tinawag na Junior Sister Hong. Napatingin naman si Hong sa binata ng may pagtataka at paghanga dahil batid niyang inubos ni Jin So-an ang matitigas na rice cakes para lamang hindi mapahiya ang bata. Sa pagpapatuloy ng kanilang usapan, ibinahagi ni Jin So-an ang kanyang malalim na obserbasyon. Seryoso niyang sinabi kay Hong na kahit papalampasin o takasan nila ang piging na ito ngayon, tiyak na patuloy pa rin silang aanyayahan ng Iron Sword Sect sa mga susunod pa nilang pagdiriwang. Habang sinasabi niya ito, ipinakita sa isang tagpo ang inosenteng si Lee Dong-ryong at ang dalawa pang bata na tahimik at masayang nilalantakan ang mga nakuha nilang chichirya. Naguguluhan man sa biglaang pananalita ng binata, sumagot si Hong na malamang ay ganoon nga ang mangyayari kung mayroon man silang dapat ipagdiwang sa hinaharap. Matapos marinig ang kumpirmasyong iyon mula sa dalaga, kalmadong napatalikod si Jin So-an. Buo ang kanyang naging determinasyon nang ibulong niya sa kanyang sarili na tama nga ang kanyang hinala at hindi niya kailanman maaaring hayaang mangyari ang bagay na iyon. Napatanong at napakurap na lamang si Hong dahil sa labis na pagtataka sa mga lumalabas na salita sa bibig ng kanyang senior. Habang nakatalikod ang ating bida at nakatingin sa malayo, naging mabigat ang kanyang mga iniisip. Napagtanto niya na kung mananatili ang ganitong sistema, kakailanganin nilang tiisin ang walang katapusang pang-insulto at pang-aapi mula sa Iron Sword Sect. Naisip niyang mangyayari iyon hindi lamang ng 10 beses kundi daan-daang ulit pa. At ang pinakamasakit sa lahat ay mararanasan din ng mga inosenteng batang disipulo sa kanilang likuran ang parehong kalupitan. Para kay Jin So-an, ang kaisipang ito ay isang matinding kahangalan at hindi makatarungang sumpa na kailangan niyang putulin. Makikita ang isang napakaliwanag at maaliwalas na kalangitan kung saan ang sikat ng araw ay nagbibigay ng matinding liwanag sa mismong likuran ni Jin So-an. Ang tagpong ito ay tila sumisimbolo sa isang panibagong pag-asa at matibay na determinasyon na tuluyang nabuo sa kanyang isipan. Isang malaki at punong-puno ng kumpiyansang ngiti ang nakaguhit sa labi ng ating bida. Makikita ang labis na tapang at paninindigan sa kanyang mga asol na mata habang mahigpit na kinukuyom ng kanyang kanang kamay ang tila isang piraso ng puting balot na papel o tela. Matapos ang malalim na pag-iisip at pagtimbang sa mga posibleng mangyari sa kanilang sekta at sa kinabukasan ng mga inosenteng nakababatang disipulo, tuluyan na niyang binago ang kanyang naunang pasya. Sa halip na tumakbo at umiwas sa inaasahang kahihiyan na naranasan niya sa kanyang nakaraang buhay, buong giting at masiglang idineklara ni Jin So-an na pupunta sila sa Iron Sword Sect. Handa na siyang harapin at dumalo sa nasabing piging upang tapusin ang walang katapusang pang-aapi, bitbit ang bagong layuning protektahan ang dangal ng kanyang pamilya at ng buong Tai Sect. Dumating na ang araw ng mismong piging para sa ika-60 kaarawan ng pinuno ng Iron Sword Sect. Makikita mula sa itaas ang isang mahaba at malaking prosesyon ng mga taong naglalakbay patungo sa nasabing sekta.
Napakaraming tao ang naglalakad sa malapad at sementadong daanan kasabay ang ilang mga karwaheng hinihila ng mga kabayo palabas ng malaking tarangkahan. Sa isa pang tagpo mula sa itaas, makikita ang grupo ni Jin So-an na tahimik ding naglalakad sa sementadong daan kasama ang ilang miyembro ng kanilang sekta. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay ay biglang huminto sa paghakbang ang ama nitong si Jin Tae-san. Lumingon ng bahagya ang nakatatanda at seryosong tinawag ang pangalan ni Jin So-an dahilan upang mapatigil din ang binata at ang iba pa nilang mga kasamahan. Habang ipinapakita mula sa ibaba ang isang malaki at nakakaintimidang karatula ng Iron Sword Sect na nakasabit sa itaas ng isang gusali, nagbigay ng mahigpit na bilin si Jin Tae-san sa kanyang anak. Seryosong sinabi ng ama na mayroong isang mahalagang bagay na kailangang sundin at pakinggan si Jin So-an sa oras na makarating sila sa loob ng Iron Sword Sect. Kalmado namang sumagot si Jin So-an at nagtanong sa kanyang ama kung ano ang tinutukoy nitong utos na dapat niyang sundin. Bumungad ang seryoso at may edad na lalaking may makapal na balbas na nagngangalang Kang Che-seon, ang Muanhua Hall leader ng Taiji Sect, ng may buong awtoridad at mariing tinig. Mahigpit niyang binalaan si Jin So-an na huwag itong kikilos ng padalos-dalos sa ilalim ng anumang sirkumstansya o sitwasyon. Dahil sa diretsahang pagbabawal na iyon, bahagyang napasimangot si Jin So-an habang nakatingala sa matangkad na hall leader. Pabiro ngunit nagtatakang tinanong ni Jin So-an kung hindi ba masyadong halata na sa kanya lang nakapatungkol ang mga babalang iyon. Idinugtong pa niya ang kanyang hinala at kinwestiyon kung pumunta ba si Kang Che-seon sa piging bilang kapalit ng kanilang sect leader para lamang tutukan at bantayan ang bawat galaw niya. Lalong nena si Kang Che-seon sa tinura ng binata at bulyo na sinabing sa mga oras pa lang na iyon ay lumalampas na ito sa linya. Nagtatakang tinanong ng hall leader kung bakit ba bigla-bigla na lamang nagdesisyon si Jin So-an na sumabit at sumama sa kanila sa pagdiriwang. Napabuntong hininga na lamang si Jin So-an habang pinagpapawisan ang mukha at sinabing masyado namang mahigpit ang hall leader sa kanya. Ipinaliwanag ni Jin So-an ang kanyang panig at katwirang gusto rin naman niyang magpigil. Ngunit idinahilan niya kung ano ba ang dapat niyang gawin kung patuloy siyang pinupukaw at ginagalit ng ibang tao. Mabilis namang sumagot si Kang Che-seon at iginiit na iyon mismo ang pilit niyang ipinapapigil sa binata. Inis na ipinaalala ng hall leader ang mga gulong idinulot ni Jin So-an kamakailan at ang hindi nito pag-uwi ng sekta ng ilang araw. Sabay bulyo at tanong kung dumadaan ba muli si Jin So-an sa yugto ng pagbibinate dahil sa patuloy nitong pagiging pasaway. Patuloy ang sagutan sa pagitan ng dalawa. Inis na nagreklamo si Jin So-an at sinabing dati-rati naman ay wala itong pakialam kung umuwi siya o hindi, kaya nagtataka siya kung bakit biglang nagka-interes ang hall leader sa kanyang mga galaw. Napabuntong hininga na lamang si Jin So-an at tahasang sinabi kay Kang Che-seon na dahil masyado na itong nakakasama ng kanyang amang si Jin Tae-san, naging magkamukha na ang estilo nila ng paninermon. Habang nangyayari ito, lihim na napatingin si Jin So-an sa kanyang ama na tahimik na naglalakad sa unahan habang nakahalukip-kap ang mga braso at tila napakalalim ng iniisip. Napatanong si Jin So-an sa kanyang sarili kung guni-guni lang ba niya o talagang naging sobrang tahimik na si Jin Tae-san simula nang magdesisyon silang pumunta sa Iron Sword Sect. Dahil sa hindi pagpansin ni Jin So-an sa paninermon, lalong nag-init ang ulo ni Kang Che-seon. Bulyo ng hall leader na dapat ay umayos ang binata lalo na at nasa labas sila ng Taiji Sect, bago malakas na isinigaw na sagutin siya nito. Upang mabilis na matapos ang usapan, pabalang na sumagot si Jin So-an na naiintindihan na niya, pabiro niyang idinugtong na kahit pa-insultuhan ng kabilang sekta ang kanilang grupo at bastyusan ang kanilang mga ninuno, ngingiti na lamang siya at titiisin ang lahat, bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi. Isang malakas na batok ang pinakawalan ni Kang Che-seon na mismong tumama sa ulo ng binata. Habang namimilipit sa sakit si Jin So-an, galit na sinumbatan siya ni Kang Che-seon at tinanong kung nasa yugto ba ito ng pagre-rebelde. Inis na ipinaalala ng matanda na siya ang nagpapalit ng mga maruruming lampi ni Jin So-an noong sanggol pa ito, kaya labis siyang nadidismaya na ganitong kawalan ng galang ang igaganti sa kanya ngayon. Ipinapakita ang pagpapatuloy ng paglalakad ng grupo, habang humahakbang sa sementadong daan. Inis na dumaing si Jin So-an at nagtanong kung kailangan ba talagang ibalik pa ng hall leader sa usapan ang tungkol sa mga nakaraan niyang lampin. Sa kalagitnaan ng pagtatalo ni Jin So-an at Kang Che-seon, isang malakas at tila sinadyang pag-ubo ang biglang umagaw sa kanilang atensyon. Napatingin silang dalawa sa kanilang gilid habang mahigpit pa ring nakahawak ang hall leader sa ulo ng binata.
bumungad sa kanila ang isang grupo ng mga kalalakihan na nakasuot ng berde at itim na uniforme, kung saan ang isa sa likuran ay may hawak pang mahabang sibat. Ang lalaking nasa pinakaunahan ng grupo ay formal na nagsalita at inutusan ng grupo ng Tai sect na tumabi upang sila ay makaraan. Walang kagatol-gatol nitong idinahilan na mayroon na silang kasamahan na nagpareserba at nagbabantay ng kanilang pwesto sa unahan. Labis na nagulat at nag-init ang ulo ni Kang Chesian dahil sa kagaspangan ng ugali na narinig. Pasigaw niyang kinwestiyon kung anong klaseng kalokohan ang pinagsasasabi ng mga ito at kung ibig ba nilang sabihin ay tahasang sisingit sa unahan ng kanilang buong grupo. Habang tuloy-tuloy na naglalakad palampas ang mga lalaking nakaberde na may bitbit pang malaking itim na bandila, arrogant at pabalang na sumagot ang isa sa kanila, inis nitong iginiit at ipinaalala na kababanggit lamang niya na mayroon na nga silang kasamahang nauna upang kunin ang nasabing pwesto. Makikita ang matinding galit ng hall leader na si Kang Chesian habang nakaduro ang kanyang daliri sa isa sa mga lalaking nakaberde, pasigaw niyang sinumbatan ng mga ito na may hangganan ang pagiging walang hiya at kinwestiyon kung talagang susubukan nilang tahasang sumingit sa linya. Gayunpaman, imbes na matakot ay mayabang pang hinawakan ng lalaki ang kamay ni Kang Chesian sabay tanong kung kilala ba nito kung sino ang taong sinisigawan niya. Bago pa man lumala ang tensyon, isang lalaki mula sa kanilang grupo ang namagitan at pumihil sa kanyang kasamahan sa pamamagitan ng paghawak sa dibdib nito. Kalmado nitong sinabi na tama na at siya na lamang ang magpapaliwanag ng sitwasyon. Idinahilan niya na naglakbay sila mula sa napakalayong lugar at dahil sa matinding pagod ay minabuti nilang magpadala ng isang tao sa unahan upang kumuha at magreserba ng kanilang pwesto. Sa huling tagpo, buong pagmamalaking iniharap ng lalaking ito ang kanyang sarili habang may hawak na malaking bandila ng kanilang grupo. Mayabang siyang nakangiti at nakaabang ang isang kamay habang formal na nagpapakilala bilang si Gu Yangsa na nagmula sa Changjuk Fortress. Mapapansin ang matinding pagkagulat sa mukha ng mga tao sa paligid, makikita sa itaas ang maliit na representasyon ni Kang Chesian at ng isa pang lalaki na labis ang pagkabigla ng marinig ang pangalan ng Changjuk Fortress. Sa kabila ng tensyon, nanatiling kalmado ngunit seryoso ang ekspresyon ni Jin So-an habang tahimik na pinagmamasdan ang sitwasyon at nakikinig sa mga bulungan sa kanyang likuran. Matapos makita ang gulat ng mga tao, patuloy sa pagyayabang si Gu Yangsa. Nang may malaking pagmamalaki, sinabi nito na kung pamilyar naman pala sila sa pangalan ng kanilang grupo ay mas makabubuting huwag na silang magsimula pa ng anumang gulo. Mayabang din niyang inutusan ang grupo ni Kang Chesian at Jin So-an na magbigay daan na lamang at huwag ng hamarang sa kanilang dinadaanan. Mas lalong yumangay ang mga bulungan sa paligid ng kumpirmahin ng isang tao na ang Changjuk Fortress ang itinuturing na pinakaprestihiyosong sekta sa Nanjing sa loob ng Jiangsu Province, dahil sa pagkatakot sa matinding impluwensya ng grupo, mabilis na umatras at bumilid ang ilang mga tao, kabilang ang isang lalaking nakasuot ng dilaw na balabal. Nagmamadaling humingi ng paumanhin ang lalaking ito dahil sa umano ay kabastusan, at magalang na pinadaan ng grupo ni Gu Yangsa. Isang malakas at nakakainsultong tawa ang pinakawalan ni Gu Yangsa habang tuloy-tuloy na naglalakad palampas sa kanila. Buong yabang nitong idinagdag na mabuti na lamang at mayroon pa ring mga taong marunong makinig sa rason sa lugar na iyon. Sa huling tagpo, ipinakita ang napakalapitan at matalim na pagtitig ni Jin So-an. Bakas ang matinding seryoso at pag-obserba sa kanyang asul na mata habang tahimik niyang inuulit sa kanyang isipan ang pangalan ng Changjuk Fortress, na tila ba unti-unting nagkakaroon ng malalim na pag-unawa at plano patungkol sa mapagmataas na grupong ito. Patuloy ang malalim na pag-iisip ni Jin So-an tungkol sa mapagmataas na si Gu Yangsa. Kinilala niya sa kanyang isipan na ang lalaking ito ay ang mismong anak ng master ng Changjuk Fortress. Inalala rin ni Jin So-an mula sa kanyang nakaraan na ang lalaking ito ay isang ganap na masamang tao at basagulero. Kinalaunan, ang lalaking ito ay magiging matalik na kaibigan at kasabwat pa ni Gai Cholyong na tila ba sila ay sumampang magkapatid sa dugo. Ipinakita sa isang tagpo ang dalawang ito na masayang nagtatawanan at nag-iinyuman ng magkasama habang nagpapakasaya. Sa pagpapatuloy ng kanyang madilim na pag-alala, nanariwa kay Jin So-an kung paanong si Gu Yangsa, kasama si Gai Cholyong, ay lubos na ng api sa kanilang grupo. Ipinakita sa isang madilim na senaryo kung paano nila itinuring na parang mga hamak na alipin at inalila ng walang laban ng mga inosenteng disipulo ng Tai sect. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan maririnig ang mapang insultong tawanan ng mga kasamahan ni Gu Yangsa mula sa Changjuk Fortress.
Buong yabang na pinagtawanan ng isa sa mga lalaking nakaberde ang isang merchant leader na umano ay nanigas sa takot nang marinig pa lamang ang pangalan ng kanilang sekta. Dinugtungan pa ito ng isa at ininsulto ang nasabing merchant leader na tinawag niyang baboy, sabay lay sa isang sekta sa malapit na mukha raw kaawa-awa, hanggang sa bigla nilang napansin ang kasuotan ng grupo nina Jin So-on. Habang tahimik at seryosong naglalakad ang amang si Jin Tae-san at ang hall leader na si Kang Che-sian, patuloy ang mga nakakapasong bulungan at pang-iinsulto ng mga lalaking mula sa Changjuk. Nakilala ng mga ito ang uniforme ng grupo at tinukoy silang mga miyembro ng Tae sect mula sa Ice Peaks. Sa halip na magpakita ng paggalang, mayabang pa nilang kinwestiyon at minaliit ang kakayahan ng Tae sect, sabay sabing ito raw ang sekta na palaging pinagtataka ng lahat kung paano man lang nagawang makapasok at mabilang sa hanay ng Ice Peaks. Makikita ang mabilis at hindi inaasahang pagkilos ni Jin So-on, habang may nagbubulungan sa paligid na baka makuha na ng Iron Sword Sect ang kanilang pwesto. Walang pag-aatubiling hinawakan ng ating bida mula sa likuran ang mga balikat ng dalawang lalaki. Mahigpit niyang sinunggaban ang lalaking may balbas na nagngangalang Gai Ryong at ang nasa kabila naman na si Gai Cholyong, kasabay ng mahigpit na paghawak na ito ay ang kanyang seryoso at mapanghamong pagtatanong kung saan nga ulit nagmula ang mayabang na grupo. Sa sumunod na tagpo, mabilis na naglakad palampas si Jin So-on at itinulak patabi sina Gai Ryong at Gai Cholyong. Lumingon ang ating bida taglay ang isang matalim at tila mapang-asar na tingin habang malakas na binanggit ang pangalan ng Changjuk Fortress mula sa Jiangsu. Tahasang ininsulto at pinitik ni Jin So-on ang ego ng mapagmataas na grupo sa pamamagitan ng pagsasabing kailanman ay hindi pa niya naririnig ang pangalan ng sektang iyon, kaya nang asar pa siyang nakiusap na ulitin nila ang kanilang sinabi. Dahil sa lantarang pagmamaliit at walang takot na pananalita na ito, mabilis na napalitan ng matinding inis at pagkagulat ang reaksyon ni Guyangsa. Makikita ang pagkunot ng kanyang noo, panlilisik ng mga mata, at pamumula sa galit habang hindi makapaniwalang nagtatanong kung ano ang lakas ng loob ng binatang sabihin iyon. Samantala, bakas ang labis na takot, pagpapawis, at pamumutla sa mga mukha ni Gai Ryong at Gai Cholyong matapos silang kaladkarin at itulak ni Jin So-on sa gitna ng tensyon. Pautal-utol at nanginginig na inulit ng may balbas na si Gai Ryong ang pangalan ng Changjuk Fortress, na tila ba matinding pinagsisisihan na nadamay pa sila sa gulo ng ating bida. Sa huling bahagi, ipinakita ang ilang mga tao at bystanders sa paligid na nagsimula ng magtaka at maguluhan sa mga nangyayari. Nag-umpisa silang mag-isip ng malalim at magbulungan, pilit na inaalala kung totoo nga bang tanyag ang pangalang iyon at kung saan nga ba nila narinig ang sekta na tahasang binabastos ngayon ni Jin So-on sa mismong harapan nila. Lalo pang pinatindi ni Jin So-on ang kanyang pang-aasar sa grupong mula sa Jiangsu, nang may nakakalokong ngiti at tila nag-iisip ng malalim, biglang nagkunwari ang ating bida na naalala na niya kung saan niya narinig ang pangalan ng kanilang sekta. Sa gitna ng tensyon, walang takot na itinanong ni Jin So-on kung narinig ba niya ang pangalang iyon sa isang palikuran o outhouse, isang lantarang insulto na nagpababa sa dangal ng Changjuk Fortress. Dahil sa sobrang lala ng pambabastos na ito, mabilis na nag-init ang sitwasyon sa gitna ng kagubatan. Makikita ang pagbunot ng sandata ng isa sa mga tagasunod ni Guyangsa bilang tugon sa ginawang paghamak ni Jin So-on. Mahigpit na hinawakan ng lalaking nakaberde ang puluhan ng kanyang espada habang nanginginig sa galit at pautal-utol na nagsasalita dahil sa hindi makapaniwalang pang-iinsulto na kanyang narinig. Tuluyan nang sumabog ang galit ng tauhan ng Changjuk Fortress, mabilis itong sumugod pasulong habang iwinawasiwas ang kanyang sandata patungo kay Jin So-on. Galit na galit itong sumigaw at sinabing ang lapastangang ito ay may lakas ng loob na insultuhan ang kanilang kinabibilangang sekta, ang Changjuk Fortress, sa harap ng maraming tao. Muling nabago ang daloy ng tensyon sa gitna ng namumuong labanan, habang ang tauhan ng Changjuk Fortress ay mabilis na iwinawasiwas ang kanyang malapad na espada patungo kay Jin So-on, isang mariing katanungan ang bumalot sa paligid tungkol sa dahilan ng nagaganap na kaguluhan. Mula sa likuran ay lumitaw ang isang figure na agad kumuha sa atensyon ng lahat ng mga naroroon. Sa kanyang dahan-daang paglalakad, maririnig ang mga bulungan ng mga tao sa paligid na tila hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Kinilala nila ang babaeng ito bilang ang Beautiful Wolf Iron Sword ng Iron Sword Sect. Ayon sa mga namamanghang usap-usapan, mas maganda pa raw ang itsura nito sa personal kaysa sa mga kumakalat na balita. Buong ningning na ipinakita ang pagdating ni Song Moran, suot ang kanyang kulay rosas at puting kasuotan habang humahangin ang kanyang mahabang pulang buhok.
Naglakad siya sa gitna ng prosesyon ng may matinding awtoridad at karisma. Seryoso niyang tinanong ang mga bisita kung ang tunay ba nilang layunin sa pagdalo sa piging ng kaarawan ay ang makasaksi lamang ng damanak na dugo. Ang kanyang biglaang pagpapakita ay nagsilbing malakas na paalala na hindi niya pahihintulutan ang anumang uri ng karahasan sa loob ng teritoryo ng kanilang sekta.